Sir, on your own opinion po, any comments lang po kung ano masasabi niyo ron sa pag-alis ni Romualdez at napalitan na nga po siya. At meron din nagsasabi kong resista na dapat magpatupad ng all departure order. Any comments po? Totoo yan, ano? Yung pagtanggal sa kanya, yung pagpalit sa kanya ng kung sino man yun, kami Manila o hindi nangangahulugan nun na absuelto na siya. Meron pa rin siyang pananagutan. Ba? Hindi lamang bilang pinuno ng Kamara, kundi personally na nakinabang siya sa kalukuhan ng kawalang yan. Kaya dapat panagutan niya yun. Dahil dito, bukas, magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Makikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa corruption na ito, matinding korupsyon, pati mga sundalo, pati buong Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siya sumama sa atin. Hikayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So i-demand namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalang-hiya ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalang-hiya, hindi lang pagwawalang-hiya pag napastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya, para niya pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera niyon? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera niyon? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Ayan. Kundi tayo ay hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ito yung pinapahayag namin. Hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung buo talaga ng mamamayan. Sir, ilang araw pa kayo mag-i-stay? Ito, hindi pa kami, hindi pa kami, ang plano lang talaga namin ay 3 araw doon sa Batasan. So naging successful tayo doon sa Batasan. Ba? Dahil yung pressure natin doon, araw-araw kinakalampag natin sila doon. Nagkaroon ng palitan bigla ng speaker doon. Dahil nakita nila na seryoso ang mamamayan, seryoso ang panagutin sila. Kaya nagkaroon na ng palitan doon sa Kongreso, sa Kamara. Kaya dito tayo ngayon, nandito tayo, nilipat natin yung laban para kumbinsin na si General Bronner. Gampanan ang kanyang tungkulin. Sa halimbawa man, sir, kung anong magiging reaksyon ni General Bronner, sir? Ano susunod yung plano, sir? Hindi pa natin masasabi kung ngayon kasi nga i-analyze natin, i-evaluate natin maigi yan. Pero ganun nga ang tema ng ating uusapan bukas. Sana haharapin nyo kami, mga retired generals din, representative ng mga iba't ibang grupo. Walang politika dito, walang usapang politika dito. Hindi ang kapakanan ng taong bayan. Okay, sir. Sir, sino? Si sir. Okay. Oh, wait lang, sir. Frame lang po. Frame lang. Sir, frame lang. Sir, wait lang. Frame lang. Net 25. Asan ang mic? Okay. Okay. Stand by, sir. Sige po, sir. Go ahead, sir. Sir, bakit po natin ito ginagawa, sir? Okay, magandang gabi sa ating lahat. Kaming dito ay binubuo ng United People's Initiative. Itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, gano'n. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagkandak ng isang political rally doon, protest rally doon sa Batasan. 3 araw, pangatlong gabi na ngayon. Dahil tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan sa Kongreso at sa Katutipad Valbuet, sa mga DBM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo ang nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito.
So, ito ngayon, nandito tayo dahil bukas magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit Camp Aguinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Pakikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makiisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa corruption na ito, pati yung korupsyon, pati mga sundalo, pati buong Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hihigayatin namin siyang sumama sa atin. Hihigayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of Philippines ay ang protector of the people. So idiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalanghyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalanghiya, hindi lang pagwawalanghiya, paglapastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya para yung pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera niyon? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera niyon? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin, mga mamayan. Kundi tayo ay hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ngayon, ito yung pinapahayag namin. Hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung buo talaga ng mamamayan. Sir, ilang araw pa kayo mag-i-stay? Ito, hindi pa kami, hindi pa kami, ang plan lang talaga namin 3 araw doon sa Batasan. So naging successful tayo doon sa Batasan. Ba? Dahil yung pressure natin doon, araw-araw kinakalampag natin sila doon. Nagkaroon ng palitan bigla ng speaker doon. Dahil nakita nila na seryoso ang mamamayan, seryoso ang panagutin sila. Kaya nagkaroon na ng palitan doon sa Kongreso, sa Kamara. Kaya dito tayo ngayon, nandito tayo, dilipat natin yung laban para kumbinsin ngayon si General Bronner. Gampanan ng kanyang tungkulin. Sa halimbawa man sir, kung anong maging reaction ni General Bronner sir? Ano susunod yung plano sir? Hindi pa natin masasabi kung ngayon kasi nga i-analyze natin, i-evaluate natin maigi yan. Pero ganun nga ang tema ng ating uusapan bukas. Sana haharapin nyo kami, mga retired generals din, mga representative ng mga iba't ibang grupo. Walang politika dito, walang usapang politika dito. Kundi ang kapakanan ng taong bayan. Sir, on your own opinion po, any comments lang po kung ano masasabi niyo roon sa pag-alis ni Romualdez at napalitan na nga po siya. At meron din nagsasabi kong resista na dapat magpatupad ng all departure order. Any comments po? Totoo yan, yung pagtanggal sa kanya, yung pagpalit sa kanya ng kung sino man yun, Kampi Manila o hindi nangangahulugan nun na absuelto na siya. Meron pa rin siyang pananagutan. Ba? Hindi lamang bilang pinuno ng Kamara, kundi personally na nakinabang siya sa kalukuhan ng kawalang yan. Kaya dapat panagutan niya yun.